Panibagong araw, panibagong video naman ang gagawin natin mga mega. For today's video ay magme-maintenance tayo ng motor na ginagawa natin. Ang mga gagawin pala natin for today's video ay magpapalit tayo ng kickstarter pinion gear, monoshock at magtutune up din tayo at magpapalit tayo ng fuel filter ng motor na ito. At sa mga kapwa kong nagmumotor, naranasan nyo na ba to na pinapadyakan nyo ngunit hindi umaandar yung motor nyo? Sa mga hindi pa nakaranas ng ganitong problema ay panoorin nyo lang ang video ko para matutuhan nyo kung paano gawin ang ganitong problema. At syempre kung bago natin gawin ang problemang ito, i-unbox muna natin yung pyesa yung kakabit natin. Kaway-kaway nga pala sa mga tropa natin na mahilig mag-DIY dyan, shoutout po sa inyong lahat. Ito na nga, dinahandahan ko ng buksan ng pyesa yung kakabit natin. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi napapadyakan yung motor na ito. So papalitan natin to ng bago. Subali nga mga amigo, basic lang naman sa pagkabit nito. Isasalpak mo lang naman to. Pagkatapos, ipapadyakan mo na yung motor mo. Subali nga mga amigo, ganito ang nangyayari kung bakit hindi napapadyakan ng motor na ito. So nag-i-slide na siya. Kaya nga mga amigo, ang gagawin natin, ipapalitan na natin yan ng bago para maging gumana na at mapadyakan na ang motor na ito. So ngayon nga mga amigo, dahan-dahanin lang natin sa pagtanggal ng cover na ito kasi baka masira. Kaya nga mga amigo, dahan-dahan lang tayo sa pagbaklas at pagkabit ng mga pyesa ng motor na ito para hindi tayo mahirapan kapag minasira tayo. Ito nga pala mga amigo, papalitan natin yung pinion gear or kickstarter gear ng motor na ito kasi medyo nawala na yung gear niya, tag-slide na, kaya papalitan natin ng bago. Basic nga lang mga amigo sa pagkabit nito, tatanggalin mo lang yung luma at ibabalik mo na yung bago. Sa tinagal-tagal nga ng panahon mga amigo, nakabit ko na yung kickstarter gear ng motor na ito. At syempre, pagkatapos natin sa isa, ito naman ang isusunod natin. So ngayon, magpapalit nga pala tayo ng monoshock ng motor na ito. Racing Boy nga pala ang ipapalit natin dito para maging maganda na ang tindig ng project natin. Kaso lang, kulay puti na lang yung available na kulay, kaya ito na lang ang binili natin. All goods nga pala ang pagkabit natin dito. So napansin nyo naman, medyo maganda na ang itsura. Pagkatapos nga natin mapalitan yung monoshock ng motor na ito naman yung isusunod natin. So magpapalit nga pala tayo ng fuel filter ng motor na ito. Madali lang pala tanggalin ang tangke nito mga amigo. So bale may apat lang naman na tornilyo yan. Tatanggalin mo lang para makuha. Kaso lang mga amigo, medyo challenging nga kasi tatanggalin mo muna lahat ng play rings nito para makuha mo na yung tangke. Para nga pala makuha natin yung pinaka-fuel pump ng motor na ito. So tatanggalin mo lang yung apat na Allen bolt. Dahan-dahan lang po sa pagtanggal, baka maputol yung tornilyo para hindi tayo mahirapan. Napansin nyo naman mga amigo, natanggal ko na yung apat na Allen bolt. So ngayon kukunin ko na yung pinaka-fuel pump nito. So pagtanggal pala nito mga amigo, dahan-dahanin mo lang at iikot-ikutin mo lang para makuha mo yung tamang angulo. Kung napapansin nyo naman mga amigo, dinahandahan ko na nga to para wala tayong masira. Siguro nga, pwede pa to. Malinis pa naman yung filter nito. Ano kaya sa tingin nyo mga amigo? Pwede pa kaya to? Napansin ko lang nga mga amigo na ang fuel filter pala ng Mio Soul na ito ay magkaparehas din pala si Sniper 150. Sa wakas nga, natapos ko ng palitan yung fuel filter ng motor na ito. So basic lang naman, kaya hindi ko na pinakita kung paano pagkabit kasi basic lang naman natapos to. Natapos ko na pala mga amigo ang pagpapalit ng fuel filter at monoshock at nagpalit din tayo ng kickstarter pinion gear. At syempre ang susunod na gagawin natin ay mag-tune up mo pala tayo ng motor na ito. So bali i-adjust lang natin yung intake tsaka exhaust valve. Madali lang palang hanapin yung exhaust valve nito kung nasaan yung exhaust pipe, nandoon din yung exhaust valve. At pagkatapos nga natin gawin yung mga bagay-bagay, ito naman yung susunod natin. So magpapalit nga pala tayo dito ng bearing ng front tire ng motor na ito. Ang sukat nga pala ng bearing na kakabit natin ay 6200. Bago ko muna ikabit ang bearing na ito, ay ang ginagawa ko, inire-repack ko muna siya. Item pala na grasa yung gagamitin natin dito kasi alam naman natin ang bearing na ito. Sa mga nagtatanong nga pala kung bakit ko nire-repack ang bearing na ito kay para tumagal ang buhay. Advice ko nga pala sa inyo kung magkapalit kayo ng front bearing o kahit saan pa mang bearing na yan, i-repack nyo muna bago nyo isalpak para tumagal ang buhay. Syempre, pagkatapos natin lagyan ng grasa, syempre kakabit na natin yung pinaka-cover ng bearing na ito para hindi kumalat. Hanggang dito na lang ang aking video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, pakishare mo naman ang video na ito para maraming makapanood. Maraming salamat.